So, bakit nga ba bigla na lang nag-anunsyo si VP Sara Duterte na tatakbo siyang pangulo sa 2028? Para sa ilang mga analysts, simple lang daw ang sagot. Hindi ito galaw ng isang taong malakas at kumpiyansa, kundi isang taong, well, desperado. Halika't himayin natin kung bakit nila yan nasabi. Mary Grace Piatos for President. Shit! Medyo nakakaloko pakinggan, no? Pero ayon sa source natin, seryosong ebidensya raw to sa isang mas malaking issue. Kaya tandaan niyo yung pangalan na yan, ha? Babalikan natin yan mamaya. At dito na nga umiikot ang buong kwento. Kasi kahit ang imahe niya ay strong, sinasabi ng source na itong maagang anunsyo ni Duterte, hindi raw to senyales ng lakas. Bagkus isa raw itong kilos na galing sa purong desperasyon. Yan mismo yung tanong na kailangan nating sagutin. Ang bigat ng salitang desperado, di ba? So, ano nga ba yung mga batayan sa likod ng ganito kabigat na akusasyon? Samahan niyo akong alamin. Okay, para maintindihan natin to, unahin natin yung mismong anunsyo. Kasi, kasama nito may kasamang paghingi ng tawad, pero ayon sa source, itong apology na to, parang mas marami pa yatang tinatago kesa sa sinasabi. Kasi tingnan niyo to. Humingi raw siya ng tawad sa pag-endorso kay Marcos. Okay, pero ang tanong ng source, kumusta naman daw yung daan-daang milyong pisong confidential funds? Yung mga umano'y peking pangalan sa resibo at yung iba pang mabibigat na alegasyon. Tungkol doon, wala raw siyang sinabi. At eto, para mas malinaw yung punto ila, gumamit yung source ng isang medyo matapang na analogy. Sinasabi nila na ang paghingi ng tawad ay isang taktika lang para ilihis yung totoong issue at hindi raw ito isang tunay na pagsisisi. Okay, ito yung part na nagiging parang detective story. Pag-usapan natin yung timing. Kasi sabi ng source, dito raw talaga malalaman yung totoong motibo sa likod ng lahat ng to. Ngayon, tingnan nyo tong timeline. Kitang-kita dito kung paano halos magkakasunod yung mga pangyayari, di ba? Sunod-sunod na impeachment complaints, tapos bigla, boom! Presidential announcement. At ilang araw lang pagkatapos nun, may hearing na ang tatay niya sa ICC. Nagkakataon lang ba? So anong laro dito? Ayon sa source, ang goal daw ay baguhin yung kwento. Imbes ng usapan ay tungkol sa accountability para sa mga alegasyon, ang narrative ay ginagawang political persecution laban sa isang malakas na kandidato. Mula sa pagiging akusado, nagiging biktima. Sige, lalo pa nating hukayin. Punta naman tayo sa mga mismong ebidensya na sinasabi ng source na nagpapakita raw ng, pagkataranta. 1,322. Ano yan? Yan daw yung bilang ng mga pangalan sa liquidation receipts ng OVP na, parang multo. Walang birth records sa Philippine Statistics Authority. At isipin nyo, out of almost 2,000 names yan ha! At dito na nga pumapasok si Mary Grace Piatos, yung binanggit natin kanina. Kasama pa niya dyan sina Fernando Tempura at Chippy McDonald. Alam nyo, nakakatawa pakinggan, oo. Pero para sa source, seryoso to. Sinasabi nilang patunay to na binaliwala lang daw ang pondo ng Dayan. 16 na milyong piso. Yan daw yung ginastos para sa upa ng 34 na safe houses sa loob lang ng 11 araw. At ang catch, ayon sa source, walang maipakitang kontrata ng upa. Meron pa, itong tinatawag na DepEd cash envelopes. May mga high-ranking officials daw na umamin na buwan-buwan may natatanggap silang cash na walang resibo, walang paper trail. Yun ang testimonya ayon sa source. At bukod sa mga alegasyong tungkol sa pera, may mga ganito pang pahayag. Eto, direktang CP. At para sa source, sinasalamin nito yung tindi ng sitwasyon at yung level ng tensyon at posibleng desperasyon. Okay, so paano to nilalaro sa politika? Dito ipinakikilala ng source yung konsepto ng projection. Yung parang yung issue na ibinabato sa'yo, yun din ang ipupukol mo pabalik sa mga kalaban mo. At itong slide, perfect example niyan. Sa isang side, yung mga akusasyon ni Duterte laban sa administrasyon. Sa kabila naman, yung sarili niyang record based sa mga sinasabi ng source. Kitang-kita yung pattern, di ba? Ito pa, yung linya niyang no escape plan. Tinawag yan ng source na poverty porn. Anong ibig sabihin nun? Yun daw yung paggamit sa kwento ng kahirapan ng ordinaryong tao para sa sariling political gain, lalo na kung galing ka sa isang makapangyarihang pamilya. So, lahat ng to, saan ba talaga papunta? Ano yung endgame?
Dito na tayo sa legal at constitutional na aspeto ng sinasabing sugal na to. Ito yung pinaka-importanting tanong, di ba? Yung pagtakbo ba bilang Pangulo, pwedeng maging parang get out of jail free card laban sa impeachment. Well, ayon sa konstitusyon, simple lang ang proseso. Ito, step by step. Una, sa House. Pangalawa, aakyat sa Senado for trial. Pangatlo, kailangan ng 2/3 vote. At kapag na-convict, pang-apat, tanggal ka na sa pwesto at bawal ka na humawak ng kahit anong public office. Period. Malinaw na walang sinasabi na immune ka kapag kandidato ka. So kung hindi pala legal shield, ano yung pusta? Ayon sa source, ang sugal ay politikal. Ang bet daw ay matatakot yung mga senador. Naiisip nila, nako, baka balikan ako ng sikat na kandidatong to kapag di ko siya pinanigan, kaya hindi sila boboto para sa conviction. At para isummarize lahat ng to, ito yung huling banat ng source. Ang mga malalakas na kandidato ay tumatakbo base sa kanilang record. Ang mga mahinang kandidato ay tumatakbo papalayo mula rito. Tumatakas si Sara Duterte mula sa kanyang record. Isang malakas na pahayag para tapusin ang kanilang analysis. At dito tayo nagtatapos, sa isang tanong na para sa ating lahat. Kung yung pagtakbo sa eleksyon ay pwedeng gawing panangga laban sa accountability, ano na lang ang mangyayari sa rule of law sa bansa natin? Isang bagay na, dapat nating pag-isipan.